Ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki, siya po ang sikat na author ng Rich Dad Poor Dad, malapit na pong umabot ang presyo ni Bitcoin sa presyong $100,000 or 100K. Dahil dito ay posible pong maging mahirap para sa mga karaniwang tao, lalo na po ang mga middle class na makapag-invest ng malaki dito kay Bitcoin. Siya po ay naniniwala na ang fear of missing out ay maaring maging positibo para sa mga investors na kikilos ng maaga. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? At ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong Robert Kiyosaki tungkol dito ay Bitcoin? Sa isa pong kamakailang tweet ay sinabi po ni Ginoong Robert Kiyosaki na si Bitcoin ay malapit ng lumagpas sa presyong $100,000. Kapag nangyari ito, magiging mahirap na para sa mga middle class investors na makakuha ng sapat na Bitcoin upang magkaroon ng malaking benepisyo mula dito. Ayon po sa kanya, ang mga mayayaman po tulad ng mga korporasyon, bangko at sovereign wealth funds ang siyang magkakaroon ng mas malaking kontrol sa market ni Bitcoin. Kaya't hinihimok po niya ang mga tao na samantalahin na ang pagkakataon habang kaya pa nilang mag-invest. Kaya ang sinabi po niya dito ay ayan, the horse will be out of the barn and running. Why? Once Bitcoin breaks $100,000, only the ultra-rich such as corporations, banks, and sovereign wealth funds will be able to afford Bitcoin of any consequence. FOMO is good. Don't be left behind. Yan po yung kanyang aktual na sinabi rito. Ngayon ay bakit po mahalaga ang FOMO para sa mga Bitcoin investors? Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang FOMO or fear of missing out ay mahalagang motivator para sa mga investors. Kapag tumataas po ang presyo ni Bitcoin, maraming tao ang natatakot na malate po sila sa pagkakataon. Kaya't nagmamadali po silang mag-invest. Bagamat may kasama pong risk ang ganitong mindset, naniniwala itong si Ginoong Robert Kiyosaki na positibo ito para sa mga maagang kikilos. Ngayon ay ipinapaliwanag din po niya na habang ang tradisyonal na pera tulad po ng dollar, euro at yen ay patuloy na bumababa ang halaga dahil sa inflation, si Bitcoin kasama ng ginto at silver ay nakikitang paraan upang protektahan ang ating yaman laban sa epekto ng mga patakarang pinansyal ng gobyerno. Ayan. Ngayon ay bakit po tinawag ni Ginoong Kiyosaki na losers ang mga nag-iipon ng fiat currency? Sa pananaw po ni Ginoong Kiyosaki, ang mga taong umaasa lamang sa fiat currency tulad po ng piso o dolyar ay talo sa mahabang panahon dahil po sa devaluation na dulot ng inflation. Sinabi po niya ay savers are losers because cash is trash. Yan, ang tindi po niyan. Ulitin po natin. Savers are losers because cash is trash. Ayan. Ano bang ibig sabihin niyan? Yung mga nagsisave, yung mga nag-iipon ay talunan. Yan. Samantala, yung cash o yung pera, ayan, fiat currency po yan, yung piso o dolyar, ay basura. Ngayon sa halip ay hinimok po niya ang mga tao na mag-invest sa mga alternatibong asset tulad po ni Bitcoin. Naniniwala siya na habang patuloy na tumatas ang presyo ni Bitcoin, mas lalong mahihirapan ang mga taong maghabol. Kapag umabot na po ito sa presyong $100,000 o higit pa, posibleng wala na pong sapat na resources ang karamihan, lalo na ang mga nasa middle class para makakuha ng sapat na Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon nitong si Ginoong Michael Saylor sa usapan na ito? Sa parehong post ay pinost ni Ginoong Kiyosaki itong si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang founder ng MicroStrategy dahil sa kanyang estratehiya kay Bitcoin. Ginapit po ni Ginoong Saylor ang pondo ng kanilang kumpanya upang bumili ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ito po ay isang genius na hakbang na nagpapatibay po sa balanse ng kumpanya habang tumataas ang halaga ni Bitcoin. Ang ganito pong uri ng long-term thinking ay isa sa mga rason kung bakit naniniwala si Ginoong Kiyosaki sa halaga ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast?
Yan, para sa atin, ang pahayag po ni Ginoong Kiyosaki rito ay maaari pong maging wake-up call upang pag-usapan o pag-isipan ang ating mga investment strategies. Kaya meron pong ilang epekto nito para sa atin. Yan, ang maagang pagkilos sa kasalukuyang presyo po ni Bitcoin na nasa halos $96,400, maaari pong magandang pagkakataon pa rin itong pag-aralan at pasukin. Kung tataas pa ito ng higit $100,000, magiging mas mahirap para sa mga karaniwang investors na makilahok. Ang mga Pinoy investors ay dapat ding mag-isip ng paraan upang i-diversify ang ating portfolio. Hindi lamang po kay Bitcoin, kundi pati na rin ang mga ginto, pilak at iba pang mga assets na maaari pong maging opsyon upang protektahan ang ating yaman sa inflation. Yan, habang mahalaga naman ang pagkakahabol sa oportunidad na ito, dapat po nating tandaan na ang overconfidence o impulsive sa pag-invest dahil lamang sa FOMO ay maaari pong magresulta sa ating pagkalugi. Kaya siguraduhin pong meron po tayong sapat na kaalaman bago po tayo pumasok sa market. At dito po sa Pilipinas, ang financial literacy tungkol sa cryptocurrency ay dapat pong pag-ibayuhin. Mas marami po ang dapat matuto kung paano gumagana si Bitcoin at maging iba pang mga digital assets upang makagawa ng mas informed na decisions. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang sinabi po ni Ginoong Robert Kiyosaki ay isang mahalagang paalala sa lahat ng mga investors. Yan, lalo na po dito sa atin, sa Pilipinas. Ang Bitcoin ay isang revolusyonaryong asset na maaari pong magbigay ng malaking kita. Pero hindi rin ito ligtas sa mga panganib o risk. Naniniwala ako na tama naman po si Ginoong Kiyosaki sa paghimok na pag-isipan ang FOMO. Ngunit ito ay dapat na balansehin ng maingat na pag-aaral at tamang diskarte. Para sa atin, bilang mga Pinoy, maganda pong simulan ang kaalaman sa cryptocurrency ngayon pa lamang. Maglaan ng oras upang aralin si Bitcoin at iba pang mga alternatibong asset at tiyaking hindi lamang dahil sa hype ang dahilan ng ating pag-i-invest. Tandaan, ang tagumpay po sa crypto ay hindi lamang nakasalalay sa mabilisang aksyon, kundi sa tamang desisyon na may sapat na kaalaman. Habang papalapit po si Bitcoin sa $100,000, ito na ang panahon upang suriin ang ating financial goals at investment strategies. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? I-share po ninyo ito sa comment section sa ibaba at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga crypto insights na tiyak na makakatulong sa inyong financial journey. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.